40 years and counting, what have I learned? Paulit-ulit, parang nare-recycle lang ang ating mga problema. Hindi nalulutas, nadadagdagan pa nga. That's why we should not stop asking questions. Huwag matakot o mahiyang magtanong. In all of my 40 years as a journalist, 8 presidente na ang aking na-cover. With the exception of President Ferdinand Marcos Sr., who I covered 1 year before he was overthrown, and also while in exile in Hawaii, lahat sila na-interview ko. Yun lang, naranasan ko ring ma-walkoutan, mapahiya, mapagalitan, madabugan, at mabash. Dumami raw ang mga bilyonaryo at milyonaryo sa Pilipinas. Pero bakit marami pa rin ang mga mahihirap? At malawak ang agwat sa pagitan nila sa mga mayayaman. Mahirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. 20% of the national budget according to estimates. And that easily translates into billions or worse, trillions. Isa pang tanong, ang mga magkakaapelyido sa mga billboard o tarpaulin sa kampanya. Bakit proud pa yata sila na ang mga nasa pwesto sa gobyerno ba ay namamana? O para na nilang napatituluhan? Eto pa, bakit kulang na kulang pa rin ang mga oportunidad sa ating bansa? Para sana, hindi na kailangang mag-abroad ni tatay, ni nanay, ni ate o ni kuya, at sa malamang, pati ang ilan o marami sa inyo. Be disruptors for good. The status quo is not okay. The system is broken. We need to keep asking the hard questions.